Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang In the Blood na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang babae na namatayan ng ama pero walang kaalam-alam ang mga salarin na siya pala ang pinaka-brutal na MMA fighter. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita kay Eva, na biglang nagising sa kalagitnaan ng gabi, matapos maalala ang pagkamatay ng kanyang ama 12 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, nasaksihan ni Eva, na 14 anyos pa lamang, ang kanyang ama na pinatay ng dalawang nanghihimasok na pumasok sa bahay. Pagkatapos ng traumatikong pangyayaring iyon, kinailangan niyang mamuhay ng mahirap para makalaya sa pagkalulong sa alak at droga. Hanggang ngayon ay madalas na nami-miss ni Eva ang kanyang ama, lalo na noong tinuruan siya ng kanyang ama na isang kriminal sa Connecticut ng martial arts para makalaban niya ang mga kriminal na maaaring target siya anumang oras. Matapos matagumpay na bumangon si Eva mula sa kanyang madilim na buhay, kinalaunan ay pinakasalan niya si Derek Grant, na una niyang nakilala sa isang Narcotics Anonymous meeting. Sa background ni Derek mula sa isang mayamang pamilya, ang kanyang ama, si Robert, ay unang nagdududa kay Eva dahil wala silang masyadong alam tungkol sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Derek si Eva at kinumbinsi ang kanyang mga magulang na si Eva ay isang mabuting babae hanggang sa tuluyang ikasal si Derek kay Eva sa Arlington. Maya-maya, pumunta sila sa kanilang honeymoon sa isang isla sa Caribbean kung saan may summer home ang pamilya ni Derek. Pagdating sa tahanan ng pamilya ni Derek sa dalampasigan, nakita nilang dalawa ang hilera ng mga larawan ni Derek sa edad na 3 kasama ang kanyang ina, na kilalang pumanaw ilang taon na ang nakararaan. Di nagtagal, nag-enjoy sina Eva at Derek sa kanilang honeymoon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad sa paligid ng isla, mula sa pangingisda at water sports hanggang sa mga island tour. Kinabukasan, pumunta ang bagong kasal sa isang restaurant kung saan nakilala nila ang isang batang lokal na nagngangalang Manny, na nagtatrabaho bilang isang tour guide para sa mga turista. Noong panahong iyon, inanyayahan ni Manny sina Eva at Derek na sumakay sa El Viudador, 1 milya ang haba ng zipline sa mga burol ng isla na pinamamahalaan ng kaibigan ni Manny. Dahil interesado sa aktibidad, tinanggap ni Eva at Derek ang alok. Nang gabing iyon, dinala rin ni Manny ang bagong kasal sa isang nightclub sa isla para magsaya. Habang sila ay sumasayaw at nag-e-enjoy sa musika, si Big Biz, ang gangster leader sa lugar, ay nagpakita ng interes kay Eva at sinubukan siyang ligawan. Napagtanto ito, sinubukan ni Derek na pigilan ang Big Biz. Sa kasamaang palad, hindi pinapansin ng Big Biz ang babala ni Derek at iginiit na sumayaw kay Eva, na humahantong sa isang paghaharap. Sinubukan ni Manny na makialam, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay tila walang saysay dahil nagalit si Big Biz at nauwi sa paghampas kay Derek. Dahil sa galit sa pakikitungo ni Big Biz sa kanyang asawa, napilitan si Eva na gamitin ang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa pagkakataong iyon, ikinagulat ni Derek at Manny ang mga kinikilos ni Eva, at kahit pauwi na ay patuloy pa rin itong pinag-uusapan ni Manny. Kinaumagahan, nakilala ni Manny sina Derek at Eva sa kanilang bahay, at ipinaalam sa kanila na darating si Big Biz at ang kanyang mga alipors upang maghiganti sa insidente noong nakaraang gabi. Nagulat sina Derek at Eva sa balita hanggang sa tumawa si Manny at umamin na nagbibiro lang siya dahil dumating siya noong umagang iyon. Para ihatid sila sa zipline location sa gubat. Pagdating sa lokasyon, si Eva, na may takot sa matataas, ay nag-alinlangan na maglaro, ngunit pagkatapos na mapapanatag ni Derek at Manny, sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na subukan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Eva na hindi ganoon katikot ang pag-zipline, kaya niyaya sila ni Manny na pumunta sa mas mahirap na lokasyon ng zipline. Upang marating ang lokasyon, kailangan nilang maglakbay ng 1 milya, ngunit tila excited pa rin silang maglaro ng adrenaline-pumping game. Pagdating nila, si Derek ang unang tumugtog. Ngunit bago pa siya umabot sa huling punto, biglang naputol ang lubid na umaalalay kay Derek, dahilan para mabitin siya sa zipline cable. Natarante si Eva nang makitang nasa panganib ang asawa habang sinubukang iligtas ni Manny si Derek. Sa kasamaang palad, ang limitadong kagamitan sa pagsadyap ay humadlang kay Manny na iligtas si Derek, na kalaunan ay nahulog mula sa isang taas patungo sa kagubatan. Walang pag-aalinlangan, agad na tumakbo si Eva sa gubat para hanapin ang asawa hanggang sa laking gulat niya nang makitang walang malay si Derek. Bukod pa rito, napagtanto niya rin na nawala ang pera na dala ni Derek, na nagparamdam sa kanya na may mali sa aksidente ni Derek. Sa kabilang banda, agad namang nakipag-ugnayan si Manny sa ambulansya para mailikas si Derek sa ospital.
Nang sinadya ni Ava na samahan ang kanyang asawa sa ospital, isa sa mga tauhan ng ambulansya na nagngangalang Omar, sa halip ay pinagbawalan siya na pumasok sa ambulansya dahil sa mga medikal na pamamaraan sa lugar. Nagbigay lamang si Omar ng business card ng ospital kung saan magpapagamot si Derek. Dahil wala nang ibang pagpipilian sa pag-aalala sa kanyang asawa, pinili ni Ava na humiram ng motorsiklo para sundan ang ambulansya mula sa likuran. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, naaksidente talaga si Ava na nagpaantala sa kanyang pagdating sa ospital. Nataranta, nagtanong si Ava tungkol sa treatment room ni Derek, ngunit ipinaalam sa kanya ng receptionist ng ospital na walang pasyente na ganoon ang pangalan, kaya sinubukan ni Ava na hanapin ang kinaroroonan ng asawa sa ibang ospital. Kakaiba, walang ospital ang tumanggap kay Derek bilang pasyente. Dahil nakaramdam ng kahinala dito, ini-report ni Ava sa pulisya ang pagkawala ni Derek para maimbestigahan kaagad ng mga awtoridad ang kinaroroonan ng asawa. Kinabukasan, dumating sa isla ng Caribbean ang kapatid ni Robert at Derek na nagngangalang Sandy matapos marinig mula kay Ava ang tungkol sa pagkawala ni Derek. Kasama sina Ava, Robert, at Sandy pagkatapos ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa pag-usad ng investigasyon sa kidnapping ni Derek. Sa sandaling iyon, nakilala nila si Chief Roman Garza, na siyang hahawak sa kaso, at pagkatapos ikwento ni Ava ang lahat ng detalye ng pangyayari ni Derek, kasama na ang pagkawala ng ilang pera na dala ni Derek pagkatapos ng aksidente, sinabi ni Roman na ang isla ay talagang napuno ng mga mapanganib na kriminal. So, karaniwan na sa mga kriminal na mangkidnap ng mga mayayamang turista tulad ni Derek para makakuha ng mas maraming pera. Hindi nagtagal, pumunta sina Roman, Ava, at iba pa sa zipline location kung saan naaksidente si Derek. Mula sa testimonya ng isang empleyadong inusisa ni Raymond, inamin nilang wala sila sa lugar nang mangyari ang aksidente, na ikinagalit ni Ava hanggang sa tangkaing atakihin ang empleyadong nagsinungaling sa mga pulis. Agad na pinigilan ni Raymond si Ava, at pagbalik nila sa police station, ipinakita niya ang video ng away ni Ava sa nightclub noong isang gabi, na sinabing kasama siya sa pinakadelikadong gang sa lugar, at baka kinidnap si Derek ng mga gang members na nagalit sa kanya. Maya-maya, nagsimulang ipamahagi ni Ava ang larawan ni Derek at magtanong tungkol sa kanya sa mga residente ng isla, ngunit ang kanyang pagsisikap ay nawala ng saysay dahil walang umamin na nakita si Derek. Samantala, si Robert, na kalaunan ay nalaman na si Ava ang dahilan ng pagkawala ni Derek, ay humiling sa kanya na bayaran siya. Lalong nalungkot at nagalit si Ava kay Robert. Dahil sa pakiramdam na hindi patas ang pagsisisi sa pagkawala ng kanyang asawa, nagpa siya si Ava na imbestigahan ang kaso ni Derek ng mag-isa. Ang unang bagay na ginawa niya ay pumunta sa lokasyon ng zipline sa kagubatan upang tanungin si John Shee doon. Dahil tumanggi pa rin si John Shee na sabihin ang totoo, agad siyang itinali ni Ava at balak siyang ihulog sa kagubatan tulad ng naranasan ni Derek. Nang makitang natarante si John Shee, sinadyang i-record siya ni Ava habang hinihiling sa kanya na sabihin kay Derek ang aktwal na nangyari. Sa takot na talagang ihulog siya ni Ava, ipinagtapat ni John Shee ang kanyang mga kasinungalingan sa interogasyon kay Roman at inamin na inutusan lamang siya ng mga gangster para ma-accident si Derek habang naglalaro ng zipline. Gamit ang ebidensya ng recording ng pag-amin ni John Shee, agad na pumunta si Ava sa himpilan ng pulisya at ipinakita ang video kay Raymond, na hiniling sa pulisya na arestuhin ang mga salarin. Kakaiba, inutusan ni Roman ang kanyang mga nasasakupan na arestuhin si Ava sa mga kaso ng pag-atake kay John Shee upang pilitin ang empleyado ng zipline na aminin ang kanyang mga aksyon. Hiniling pa niya na mapaalis si Ava sa isla. Pagkaraan ng ilang oras, nakita si Ava sa isang barko na nakaposa sa tabi ng isang pulis na magpapadeport sa kanya. Sa medyo mahabang paglalakbay, humingi ng permiso si Ava na pumunta sa banyo. Pumayag naman ang pulis, ngunit sa kondisyon na pumasok din siya sa palikuran upang matiyak na hindi siya makakatakas. Pumayag naman si Ava, at nang makapasok na silang dalawa sa palikuran, sa pagkakataong iyon, biglang inatake ni Ava ang pulis hanggang sa mawalan ito ng malay, saka kinuha ang posas na susi para makalaya. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Ava sa dagat at lumangoy pabalik sa isla ng Caribbean kung saan nawala si Derek. Nang gabing iyon, pumunta si Ava sa nightclub na binisita nila ni Derek para hanapin si Manny. Nang makita siya, agad siyang inatake at tinanong ni Ava tungkol sa pagkawala ni Derek. Sa sandaling iyon, sinabi ni Manny na wala siyang alam tungkol sa kaso at sinabi niyang tutulungan niya si Ava na mahanap ang kanyang asawa. Sa kalaunan ay pumayag si Ava at si Manny, na alam na si Ava ay isang takas sa isla, ay nagkusa na dalhin siya sa kanyang bahay upang magtago sandali.
Matapos ipakilala sa ina at kapatid ni Manny, nagsimulang pag-usapan ni Ava ang mga plano para simulan ang pag-iimbestiga sa kaso ni Derek kay Manny. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Manny na kailangan nilang hanapin si Omar at iba pang driver ng ambulansya upang matuklasan ang utak sa likod ng pagdukot kay Derek. Kinabukasan, dinala ni Manny si Ava sa isang lugar na kilala bilang lugar ng pagtitipon ng mga gangster sa isla upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Omar. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang makabuluhang impormasyon hanggang sa hindi sinasadyang nakita ni Ava ang isang flyer na may parehong simbolo ng tato sa kamay ng isang driver ng ambulansya na dati nang kumuha kay Derek. Agad nilang tiningnan ang logo na logo pala ng isang venue ng Subong kaya dali-dali silang pumunta sa lugar ng Subong. Pagdating, hiniling ni Manny na manatili sa sasakyan si Ava habang papasok sa sabungan para hanapin ang kinaroroonan ng ambulance driver na naghatid kay Dirk. Sa kabilang banda, nakita ni Ava ang driver na umalis sa venue ng Subong at sumakay sa isang kotse kasama ang isang batang babae. Pagkatapos noon, lihim na sinundan sila ni Ava hanggang sa sinalakay nito ang driver sa isang bakanteng gusali at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi niya isiniwalat ang nangyari kay Dirk. Matapos sabihin ng driver ang kanyang nalalaman, pinagpatuloy siya ni Ava hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang telepono upang tawagan si Omar upang pumunta sa lokasyon. Di nagtagal, si Omar, na nag-aalala tungkol sa kanyang kasamahan, ay nagmamadaling pumunta sa lokasyon upang salubungin si Ava. Pagkaraan ng ilang sandali na pagdedebate, si Ava, na ikinagalit niya, ay inihagi si Omar sa lupa bago siya pinatay. Dahil sa ginawa ni Ava, kalaunan ay muli siyang nahuli ng mga pulis at itinuring ang dahilan ng kaguluhan sa isla. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse ng pulis, sa una ay iniisip na dadalhin siya nito sa istasyon ng pulisya, ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, napagtanto niya na sinasadya siya ng mga pulis sa kagubatan upang patayin. Nang lumabas ang mga pulis sa sasakyan at hamukay ng grado para kay Ava, na nasa loob pa rin ng sasakyan. Tahimik niyang pinalaya ang kanyang sarili mula sa kanyang mga poses at pagkatapos ay pinatay ang mga pulis. Maya-maya, nagulat si Roman sa isang tawag mula kay Ava na humihiling sa kanya na pumasok sa silid ng kanyang anak. Pagpasok sa silid, laking gulat ni Roman nang makita si Ava, na nakalusot, at nakatutok ng baril sa kanyang natutulog na anak na babae. Napagtantong na corner siya, sa wakas ay ipinagtapat ni Roman na si Derek ay namatay sa operating room noong araw ng aksidente. Inamin ni Roman na kailangan niyang pagtakpan ang kaso dahil may utang siya kay Elbar, ang doktor na namamahala sa operasyon ni Derek na nagligtas sa buhay ng kanyang anak noong nakaraan. Matapos sabihin ang lahat, si Ramon, na nakaramdam ng pagkakasala kina Ava at Derek, ay lihim na nagpa siya na gawin ang hindi maisip at mag-iwan ng madugong mga bakas ng paa sa sahig, na kalaunan ay nakita ni Ava nang umalis siya sa kanyang bahay. Pagkatapos noon, bumalik si Ava sa bahay ni Manny, habang umiiyak dahil kailangan niyang tanggapin ang katotohanang namatay na si Derek. Nang malaman ito, sinubukan siyang aliwin ni Manny. Kinaumagahan, nagpa siya si Ava na maghayganti sa pamamagitan ng pagpunta sa entrance ng ospital kung saan niya inatake ang receptionist na nagsinungaling sa kanya noon. Mabilis na sinakal ni Ava ang kanyang biktima hanggang sa mamatay bago siya inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan at kinuha ang ID card ng receptionist ng ospital. Gamit ang ID card na iyon, pumasok si Ava sa kwarto ng Elbar at binalot ang mukha gamit ang isang plastic bag habang ini-interrogate siya tungkol sa nangyari sa katawan ni Derek. Pagkatapos ay pinakiusapan siya ni Elbar na tingnan ang footage ng surveillance camera na nagpapakita ng isang gangster na nagngangalang Silvio Lugo at ang kanyang alipors kasama si Derek na buhay pa at naka-wheelchair. Mula sa surveillance footage, dinala ng mga gangster si Derek sa operating room, kaya nag-disguise si Ava bilang nurse para pumasok sa operating room para iligtas si Derek. Matapos matagumpay na makapasok sa operating room, nalaman na lamang ni Ava na kukunin ng ospital ang spinal marrow ni Derek para sa paggamot sa kanser na pinagdudusahan ni Silvio. Bago ang operasyon ay itinutok ni Ava ang kanyang baril sa lahat ng tao sa silid at dinala si Derek. Agad silang hinabol ng mga alipors ni Silvio habang sinubukang lumabas ng ospital sina Ava at Derek. Nang makalabas sina Ava at Derek sa emergency exit, lumitaw si Silvio at ang kanyang mga alipors na pinalibutan sila, kaya sinadyang kunin ni Ava na bihag si Silvio at inutusan ng gangster na ilabas siya at si Derek sa ospital. Nang mga sandaling iyon, nagbanta si Silvio na maghihiganti kay Ava at tumalon siya palabas ng sasakyan para sumama sa kanyang mga alipors na humahabol sa kanila. Pagkatapos noon, sa paggabay ni Manny sa pamamagitan ng text messages, nakilala ng barkada ni Ava Silvio si Manny, na nagyaya sa kanilang dalawa na magtago sa isang village.
Di nagtagal pagkatapos ay lumitaw si Silvio na nakarating sa nayon at tinanong ang mga residente tungkol kay Ava at sa iba pa kung nasaan. Ipinaalam ng isa sa mga residente kay Silvio ang kinaroroonan ni Ava, kaya agad na pinalibutan ng mga gangster ang bahay na pinagtatagwan ni Manny at ng iba pa. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Ava at Direk ang bawat gangster na dumating hanggang sa tuluyang makaharap ng diretso si Silvio. Nagtipon-tipon ang mga residente para panoorin ang laban, at nang dumating ang mga pulis, na hostage na ni Ava si Sylvie, na humiling sa mga pulis na arestuhin siya dahil binayaran niya sila. Ilang sandali pa, dumating na ang Big Beast sa pinangyarihan at hiniling sa lahat na huwag magdulot ng kaguluhan na maaaring makasira sa turismo sa isla. Na siyang ikinabubuhay ng mga residente. Sinubukan ni Big Beast na hikayatin si Ava na isuko ang kutsilyong ginamit niya para bihagin si Sylvia. At sa wakas ay ibinigay niya ito sa kanya, na ginamit ni Big Beast upang patayin si Sylvia sa harap ng lahat. Tinanong ni Big Beast sina Ava at Derek na umalis kaagad sa isla. Maging ang pag-utos sa mga pulis na bumalik sa istasyon na may pangakong babayaran sila ng doble sa ibinayad ni Silvio. Sa huli, ipinakita ng pelikula sina Ava at Derek na umalis sa isla ng Caribbean gamit ang isang speedboat. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.